ating ipagpatuloy ang LPE sa araw na to. Magandang araw mga mag-aaral, lalong lalo sa grade 10. Simulan na natin. Sa ating aralin ngayon, tutuklasin natin ang mahalagang pangyayari sa Kabanata 11 hanggang 18 ng El Filibusterismo. Sa bahagi kasi na ito ng nobela, mas malinaw nating makikita ang mga suliranin sa sistema ng edukasyon noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ipinakita ng ating bayaning si Jose Rizal ng edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng mga aralin, kundi tungkol din sa kalayaan, paghubog sa pag-iisip at pagmamahal sa bayan. Isa sa mga pangunahing pangyayari ay ang hangarin ng mga estudyante na magtatag ng tinatawag na akademiya ng wikang Kastila. Pinangunahan ito ni Macaraig, Isagani at iba pang mga kabataan. Ang kanilang layunin, mabigyan ng pantay na pagkakataon ng mga Pilipino na matuto ng wikang ginagamit sa gobyerno noong panahon yun para magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan. Kaso nga lang, imbes na suportahan sila, marami sa mga may kapangyarihan ang tumutol sa kanilang kahilingan. Bukod dyan, makikilala rin po natin si Placido Penitente, isang matalinong mag-aaral na nawala ng gana sa pag-aaral. Bakit? Hindi makatarungan ang sistema ng pagtuturo Madalas siyang hiyain at parusahan ng kanyang profesor na si Padre Milon. Sa huli, hindi na niya kinaya ang pang-alipusta at buong tapang siyang nag-walk out sa klase. Pinakikita ng pangyayaring ito na ang edukasyon hindi dapat nakabatay sa takot, pananakot o panghihiya, kundi sa paggalang, pag-unawa at wastong paggabay. Samantala, humingi ng payo si Isagani kay Ginoong Pasta tungkol sa kanilang adkain. Ngunit sa halip na hikayatin siyang ipaglaban ang tama, pinayuhan siya ni Ginoong Pasta na huwag nang makialam sa mga suliranin ng bayan para makaiwas sa kapahamakan. O ngayon si Isagani, natural, hindi po siya nag-agree, o should I say, hindi siya sumang-ayon. Kasi para sa kanya, ang tunay na mamamayan hindi dapat manahimik pag may nakikitang mali. Ang pagmamahal sa bayan ay ipinakikita sa pamamagitan ng pagkilos para sa kabutihan ng nakararami. Siyempre sa mga kabanatang ito, ipinakita rin ang perya at ang palabas ni Mr. Deeds tungkol kay Imusis. Sa unang tingin, parang palabas lang to. Kaso sa mas malalim na pagsusuri, nagsisilbi itong warning o babala at sagisag ng katotohanan na ang kasamaan, pangabuso at pagtataksil may kapalit na consequence o pananagutan. Maging si Padre Salvi na balisa sa kanyang napanood sapagkat tila inihalin tulad ito sa sarili niyang mga lihim. Hay, Padre Salvi. Pero ano ngayon ang mahalagang aral na dapat nating malaman? Ipinaalala sa atin na ang edukasyon ay isang makapangyarihang sandata, pero mawawala ang tunay nitong halaga kung ito ay ginagamit. Kung ito'y ginagamit para manakot, mangapi o pigilan ang malayang pag-iisip. Ang isang mabuting paaralan ay hindi lamang nagtuturo ng mga aralin. Ito'y humuhubog din ng mga mag-aaral na marunong mag-isip, magtanong at manindigan para sa katotohanan. At sa kasalukuyan, mahalaga pa rin ang mensaheng ito. Kayo bilang mga mag-aaral, hindi lamang sapat ang magkaroon ka ng mataas na grade sa school, kesyo mas mataas yung grades mo sa exam at iba pa. Hindi lang yan. Mas mahalagang maging responsable, mapanuri, may malasakit sa kapwa at handang gamitin ang edukasyon para makapagbigay ng positibong pagbabago sa lipunan. Bilang pangwakas, pag-isipan, kung ikaw ay kabilang sa mga mag-aaral nung panahon ni Isagani at Placido Penitente, magkakaroon ka rin ba ng lakas ng loob na ipaglaban ang isang makatarungan at dekalidad na edukasyon? At ikaw bilang kabatang Pilipino ngayon, paano mo maipapakita ng edukasyon ay hindi lamang para sa sariling tagumpay, kundi para rin sa ikaunlad ng ating bayan? Maraming salamat. Naway patuloy po natin gamitin ang ating kaalaman bilang daan tungo sa katotohanan, katarungan at pag-asa. Magandang araw at maraming salamat sa pakikinig. Magkita-kits po tayo sa susunod na episode.